Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik sa unahan ang San Miguel Beermen pagkatapos talunin ang Magnolia Chicken Templados Hotshots 108-98 sa 2023-2024 PBA Commissioner's Cup Finals Game 5 na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Nagliyab si Jericho Cruz para sa Beermen kung saan tumipa ito ng 30 puntos kung saan ang 24 na puntos ay nagmula sa 3-point line. Nakadakma din ito ng 7 rebounds at 4 na assist. Nagpakita rin ng presensya si 7-time PBA Most Valuable Player Junmar Fajardo sa nagawa nitong double-double na may 18 puntos at 15 rebounds. Nagtapos naman ng may 21 puntos si San Miguel import Benny Boatwright Jr. Samantala, nanguna naman si import Tyler Bay sa panig ng Magnolia sa nagawa nitong 26 na puntos habang sina Mark Baroka at Paul Lee ay kapwa nagtapos ng may tig 14 na puntos bawat isa. Nagambag din si Ian Sangalang at Gio Halalon ng 13 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Posible nang makopo ng Beermen ang kampyonato itong darating na Miyerkules, Valentine's Day, na gaganapin sa kaparehong venue. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpadala ng senyales ang Petrogas Angels sa Premier Volleyball League o PVL pagkatapos lampasuhin ang Signal HD sa finals ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF Champions League for Women na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Kinailangan lamang ng 3 sets ng Gas Angels para talunin ang HD Spikers 25-19, 27-25 at 25-22. Sinabi ng baguhang player subalit batikan na manlalaro sa Amerika na si Filipino-American spiker Brooke Van Sickle na ang Petrogas ay isang matinik na koponan na dapat bigyan ng pansin ng iba pang teams sa PVL. Kumana si Van Sickle ng 20 puntos para makopo ang Most Valuable Player Award sa kanyang unang torneo kasama ang Petrogas. Nag-ambag naman si Jonah Sabete sa nagawa nitong 18 puntos para sa Gas Angels na sa kabuuan ay nakalikom ng 51 kills kumpara sa 38 lamang ng Signal. Nakuha din ni Van Sickle ang Best Open Hitter Award kasama si Sabete, habang si Abby Maranyo ng Cherry Tigo at Remy Palma ng Petrogas ang nakuha ng Best Middle Blockers. Ginawaran naman ng Best Opposite Spiker si Gail Pascual ng College of St. Benilde, habang nakuha ni Jel Cayuna ang Best Setter Award at Best Libero naman ang ipinarangal kay Don Macandili Katindig. Nakuha ng Petrogas ang 100,000 papremyo bilang kampyon ng torneo habang nauwi ng Signal HD ang 70,000 pisong gantimpala. Samantala, pumangatlo sa torneo ang Cherry Tigo na tinalo ang St. Benilde sa kanilang bronze medal match 25-20, 25-13 at 25-13 para makuha ang 50,000 pisong cash prize. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lininya ng Premier Volleyball League o PVL ang kanilang calendar para sa darating na season para sa FIVB. Ang bagong PVL season ay magsisimula sa Pebrero 20 na may 12 teams kasama na ang 2 panibagong koponan. Sinabi ni PVL President Ricky Palao na dinisenyo ang kalendaryo ngayong season sang-ayon sa schedule ng FIVB para masiguro na makakasama ang mga players sa mga international at domestic volleyball events. Dagdag ni Palao na committed ang liga na maibigay ang world-class experience sa kanilang fans at maging sa mga players nito. Buo ang lineup ng defending champion Creamline na pinalakas pa
sa pagsama ni Bea De Leon at Denden Lazaro Revilla, habang ang kanilang mga kalaban ay madaming paggalaw sa kanilang roster ang ginawa nitong off-season para subukang maalisan ng corona ang Coal Smashers. Ang mga bagong team ng Capital One at Strong Group ay sabik ng sumabak sa liga para maipakita ang kanilang kakayahan. Kasunod ng All-Filipino Conference ay ang Reinforced Invitational na tampok ang mga foreign guest players habang hindi kasali naman ang mga national team members. May 2 koponan mula sa ibang bansa ang magpapartisipa sa liga para mapaganda ang kompetisyon. Pagkatapos ng pahinga, ang 2024 to 2025 All-Filipino Conference ay nakatakda mula Oktubre taong 2024 hanggang Mayo taong 2025 kung saan pinahaba ang komperensya para makita ng mga fans ang galing ng Philippine Volleyball. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.